Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na matagal binalot ng puot at galit ang puso. Siya ay si Raquel. Ang mga babae hindi kailangan mag-aral dahil mag-aasawa lang naman. Yan ang paniniwala ng nanay namin, kaya hindi siya nagsikap na papag-aralin kami. Buti na lang, meron kaming tatay na may pagkapahalaga sa edukasyon, kaya nakapagtapos kaming magkakapatid. Pero dahil sa paniniwalang yon ni nanay, kaya tumanda akong mayroong nakatagong galit at sama ng loob sa kanya. Nay! Tay, andyan na si na Ate Raquel! Salubungin mo na! Maghahain na ako! Rose, tara na. Mukhang maraming dala. Oo, Tay! Tay! Nakauwi rin kayo sa bakas. Opo, mano po Ay, sigusado. Sige na, pasok na kayo, ate. Kami na bahala sa mga gamit nyo. Ay, salamat. Naku, ibang-iba ng itsura ng bahay ah. Ang tagal ko palang hindi nakauwi. Oh, Raquel! Tuloy kayo! Anay, Alay, mano po? Hawakan ka ng Diyos. mano po, Nay. Oh, at taba-taba mo na. Sus, unang kita nyo pa lang sa akin pag sasabihin nyo. Mataba ako. Ang habang panahon nating di nagkita. Talagang yung taba ko yung napansin. Ako mukhang magaling mag-alaga ito manugang ko, ano Ay, mo. lagi ko kasing napapabayaan sa kusina. Siya, mabuti pa kumain na kayo. Ay, Nakahain na ako. Tayo na sa kusina. O ito, kasya yan sa anak mo. Naku, salamat, ate. Tiyak, matutuwa nito si Kikay. Kumusta naman kayo dito? Uy, ayos naman. Mabuti natitiis mo yung ugali ni nanay. Si nanay? Oh, okay naman siya kasama. Mas mabuti ngang naririto kami kasi natutulungan niya ako sa pag-aalaga ng kambal ko. Di ka ba naririndi sa mga comments niya below the belt? Ay, ate, sanay na ako kay nanay. Talagang pintasera yan. Madalas nga natatawa na lang ako sa kanya eh. Naku, sana lahat mahaba ang pasensya tulad mo, Rose. Kung ako yan, napagsabihan ko na yan palagi si nanay. Sa tono ng pananalita mo, ate, parang hindi ka pa rin nakaka-move on sa mga nangyari noon. Naku, kahit siguro anong gawin ko, di ko yun makakalimutan. O sige, send mo na lang sa email para ma-check ko, okay? Okay, sige, salamat. Oh, Raquel, mag-almusal ka muna. Tulog pa yung mag-aama ko. Nakabakasyon ka pero nagtatrabaho ka pa rin ba? Abay, kahapon ko ba napapansin na may panay ang tawag sa'yo? Oo. Hindi ko naman sila pwedeng basta nilang pabayaan. Napakasipag mo naman, oh. Ay, syempre ho. Alam niyo bang ako ang kauna-unahang babaeng naging vice president ng company namin? Oh, talaga? Mabuti na lang. Pinag-aral kami ni tatay noon. Kaya nakapagtapos ako ng 4 na taong kurso at nakakuha ko ng ganitong maayos na trabaho. Eh kung hindi, kung naniwala ako sa inyo na ang babae hindi na kailangan mag-aral dahil mabubulok lang naman sa bahay kapag nakapag-asawa na, o edi sana wala ako sa ganitong estado ng buhay ngayon. Aha. Kaya yung mga anak ko, sinasabi ko talaga sa kanila na mag-aral silang mabuti dahil mahalaga ang edukasyon sa buhay ng tao, lalo na sa mga babae. Hanggang kailan kayo rito, Kuya Mon? baka isang buwan na kami rito, Fernand. Buti na papayagan kayo ng mga pinagtatrabahuan nyo na makapagbakasyon ng ganyang kahaba, no? Kasi naman, napakatagal naming walang bakasyon eh. Oo nga.
Yung mga apo ko, mga bata pa yan, ang huli niyong bisita rito eh. Malalaki na. Pero eto po, pinalad lang talaga kami ni Raquel kasi parehong maganda ang nakuha namin trabaho. Dahil yan kay tatay. Oh, Oh, pulutan niyo. Uy! Sarap nito, adobo. Kung hindi dahil kay tatay, hindi tayo makakarating kung nasaan man tayo ngayon. Di ba, Fernan? Tama ka, ate. Alam mo ba, Mon? Kung ano-anong trabaho ang pinasok ni tatay para lang mapag-aral kami. aba siyempre, obligasyon ng magulang na papag-aralin ang kanyang anak. Eh, bakit si nanay? Ayaw kami papag-aralin ni Rose. Kasi, babae daw kami. Ay, sa una lang naman yun. Alam mo, ganon ang paniniwala noon ng nanay mo. Kasi nung panahon namin, ang talaga ang mga babae sa bahay lang. Ay, naku, kahit na. Para sa akin, pinagmalupitan niya kami noon dahil ayaw niya kaming matuto. Hindi totoo yan, Raquel. Katuwang ko ang nanay nyo sa pagtataguyod sa inyong tatlo. Ngayon na naman kay tatay, pinagtatanggol niyo na naman si nanay. Totoo naman. Kung hindi ako sinusuportahan ng nanay nyo, may kahit anong klaseng pagsisikap ko noon, hindi ko kayo mapagtatapos. Nay! Nay! Raquel, nasa kusina ako. Kayo ba nagbigay kay Cheche ng sinigang na hipon kanina? Ha? Ano? Bakit? Pinakakain ko naman ang mga anak ko. Bakit kailangan niyo pang makialam? Umalis kasi kayo kanina. Sabi ko, tanghali na, hindi pa nag-aalmusal yung apo ko. Dinalang ko ng pagkain. Hindi ko naman ginugutom yung mga anak ko. Masyado kayong pakialamera. Ano? Allergic sa hipon yung bata. O tingnan nyo ngayon, nangangat eh. O ngayon, kaya nyo bang magamot ang allergy niya? Buti kung may gamot yan. 20 minutos pa ang sentro mula dito sa bahay. Anak ko pasensya na. Kasi naman kung kayong manghihimasok. Tama na yan. Tay, Alam mo palang may allergy ang anak mo eh. Dapat palagi kang nagdadala ng gamot. Isa pa, 12 anyos na ang anak mo. Hindi ba niya alam na may allergy siya at kinain pa niya yung binigay ng lola niya? kinakampihan nyo ba si nanay? Hindi ito kampihan o kung ano pa man, Raquel. Ayoko lang na marinig kang pinagsasalitaan mong nanay mo na para bang akala mo hindi siyang nakatatanda sa'yo. Bah, matuto kang gumalang sa magulang mo. Nagtalo pala kayo ni nanay kahapon? Ate, alam mo, napapansin ko, may mga pagkakataon na hindi naman masyadong big deal. Pero kapag si nanay ang involved, ang bilis mag-init ng ulo mo. Dahil ba, hindi mo pa rin siya napapatawad noon? Hindi mo pa rin ba nakakalimutan yung mga panahong pinatitigil niya tayong dalawa sa pag-aaral? Kasi mga babae tayo. Ate, ang tagal-tagal na nun. At saka, eto ka maayos ang buhay mo. Bakit ba hindi mo na yun ibaon sa limot? Ewan ko ba? Hindi ko rin alam, Rose. Pero mula noon, naging malayo na ang loob ko sa kanya. Hindi ko rin alam kung paano ko siya patatawarin. Isipin mo na lang ang lahat ng mga sakripisyong ginawa niya para sa atin. Kahit ayaw niya tayong mag-aral noon, nang makita niyang hindi niya tayo kayang pigilan, hindi naman siya kumontra, hindi ba? May mga araw ka bang naalala na hindi niya tayo pinaghanda ng almusal bago pumunta sa klase? O kaya naman ay hindi ipinaghanda ng merienda kapag umuwi tayo sa hapon? O di ba pati uniforme natin, siya ang naglalaba? Ate, huwag mong tingnan yung isang pagkakataong sinubukan niyang hadlangan ang mga pangarap mo. Ang alalahanin mo,
Yung mga pagkakataong tinulungan niya si tatay para dugtungan ang bawat baitang ng hagdang inaakyat natin patungo sa kung nasaan man tayo ngayon. Uuwi na tayo bukas. Ay, nako. Baka magbilang na naman tayo ng taon bago makabalik rito. Tumatanda na rin ang nanay mo, no? Raquel, wala ka bang planong ayusin na ang inyong relasyon? Kaya ko ba? Saan ka ba nahihirapan? Mon, Patawarin mo na siya. At patawarin mo na rin ang sarili mo, ha? Walang magandang ibubunga ang pag-iipon mo ng galit dyan sa puso mo. napakatagal ng panahon na may sama ako ng loob sa kanya. Kaya, parang mas komportable akong nararamdaman ng galit dito sa puso ko. Ay, no. Kapag nawala ito, pakiramdam ko, magiging mahina ako. Magiging malambot ang puso ko sa kanya. Raquel, nanay mo siya. Nanay ko na rin. Siya ang nagduwal sa'yo. Wala ka sa mundong ito kung wala siya. Hindi mo ba kayang lunukin ang pride mo para sa kanya? Oo, inimpaki ko ng lahat ng dadalhin niyo. Teka, padadalang ko sana kayo ng daing. Pwede bang kumain ito ang mga anak mo? Oo, Nay. Pwede. Ay, siya, sige. Babalutin ko na ito. Ano ba mga pagkain hindi pwede sa kanila? Plano ko kasi kapag may pera, padadalang ko kayo doon sa address nyo. Huwag na po kayong mag-abala. Hayaan nyo. Taon-taon na ho kaming uuwi rito. Oh, talaga? Oo. Ay, siya nga pala. Oh, eto. Para po sa inyo. Abay, ano ito? Oh, mayroon din akong pasalubong. Akala ko nakalimutan mo. Kasi pagdating nyo, ang tatay mo, si Rose at si Fernan, may natanggap na pasalubong. Eh, sabi ko, ay, baka nakalimutan nyo lang yun sa akin. Bakit pa ako naluluha? Uy, Duster! Oh, kagagandang Duster. Ay, tamang-tama. Luma na nga yung mga Duster ko dyan. Pasensya na kayo, Nay. Yan lang ang nabili ko. Para sa inyo. Ito nga yung pinakakailangan ko. Ay, kahit bihira kang umuwi rin eh. Ay, hindi mo pa rin nakakalimutang paborito ko ang Duster. Abay, bakit ka umiiyak? Wala po. Nalulungkot lang ako. Kasi uuwi na kami sa Maynila. Matagal na naman namin kayo hindi makikita. Ay, yun ba? Ay, huwag ka mag-alala. Kapag may panahon kami ng tatay mo, di kami na lamang ang bibisita sa'yo doon. Ay, Abay, huwag ka lang umiyak. Ano ka ba? Para kayong bata ka pa na kapag hindi kita isinasama sa bayan, pumapalahaw ka ng iyak. Talagang ikaw, oo. Ay, salamat dito sa mga Duster, ha? Ang ganda! para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan ng mga oras na yon. At nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil napatawad ko si nanay. Bago pa man maging huli ang lahat.
Ako po si Raquel. At ito ang aking buhay. Mahirap ang magpatawad. Ngunit, mas mahirap ang mabuhay na may kinikimkim na galit para sa ibang tao. Ang galit ay tulad ng lason na nakamamatay. Kung kaya hindi natin ito maaaring itago ng matagal sa ating mga puso. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Raquel. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang kwento ng buhay ng isang amang muntik nang maging hadlang sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Siya ay si Dan. Mataas ang standard ko sa aking mga anak. Gusto ko palagi silang bida. Kahit nung nag-aaral sila, hanggang sa ngayong nagtatrabaho na. Ngunit isa sa kambal kong anak ang mahina ang loob at hindi ko yun nagustuhan. Maymay, anak, anong matatanggap mong incentive dahil ikaw ang employee of the year sa kumpanya nyo? Trip to Hong Kong! Part 2! Talaga? Maymay, ako ba isasama mo? Siyempre! Sabi ko naman sa'yo, diba? Kung nasaan ako, dapat nandun ka rin. Ang mama mo na lang ang isama mo. Ma? Hoy, G-boy. Magtrabaho ka rin ng maayos para makakuha ka ng ganitong incentives tulad nung kay Maymay. Hindi yung puro ka asa sa kakambal mo. Opo pa. Pa? Si mama mo isama mo para makapag-relax naman yan. Dahil palaging stressed out, kaaalaga sa inyo. Naku, ayos lang naman kung kayo ni Chiboy ang magpapa-Hong Kong. Mga bata pa kayo, kaya dapat mag-enjoy kayo. Ikaw na lang. Kasi hindi ka pa nakakapuntang Hong Kong. At least, ako bata pa. Baka next year, baka pamasyal na rin ako sa abroad kapag nakaipon ako. Jesus. Paano ka makakapamasyal sa abroad sa lagay mong yan? Baka nga lagi kang nakakagalitan ng boss mo dahil hindi ka nagpe-perform na maayos. Pa? Gayahin mo si Maymay. Kahit nung nag-aaral pa kayo, palaging number 1. Ikaw naman, palaging kulelat. G-boy, huwag mo nang pansinin yung mga sinabi ni Papa, ha? Sanay na naman ako sa kanya. At saka totoo naman eh. Hindi mo naman talaga kasi ko kapareho. Masyado tayong malayo sa isa't isa. Kahit sabay tayong ipinanganak. Sus, hindi ka naman mahina eh. Simpleng tao ka lang kasi. Hindi ka kagaya sa akin, ha? Bida-bida. Huwag mo akong alalahanin. Hindi mo naman ako kailangang i-comfort. 25 years old na ako. 2 dekada ko nang narinig ang mga ganong salita kay Papa. Kaya hindi na yung bago sa akin. Pero, sure ka bang si Mama na lang ang pasasamahin mo sa Hong Kong? Final na ba talaga? Oo. O sige, sa susunod, kapag ikaw naman ang nagka-incentive, o kaya kapag nakaipon ka, pasyal tayo sa Indonesia. Oo. Di ba sabi natin, iikutin natin ang buong mundo? Oo, at tutuparin natin yun. G-boy,
Yes, ma'am. Ikaw ang ipapadala ko sa branch natin sa Singapore. Naku, Mag-prepare ka na, ha? bakit po ako? Anong klaseng tanong yan? Ma'am, ayoko po. Hindi ko po kaya. Baka po malugi tayo kapag akong ipinadala nyo doon. Malaking project po ito. Hindi ko po kaya. Anong hindi mo kaya? Ako ang pumili sa'yo. Wala ka bang tiwala sa akin? Ma'am, mahina po ako. Talaga pong hindi ko kaya. Maghanap na lang kayo ng iba. G-boy! Sorry po. Hindi ko po kaya. Oh, kumusta ang biyahe nyo? Nako, sayang. Hindi ka kasama. Ay, sa susunod. Tiyak namang may matatanggap pang mga ganitong perks si Maymay. Di ba, anak? Oo, pa. O kaya naman, malay nyo, si G-Boy. Asa ka doon. Ay, siya nga pala. Nasa si G-Boy pa? Nasa trabaho. Mag-overtime daw, sabi sa akin. Ah, sige po, aayusin ko lang itong mga gamit. Oh, sige na, anak. May mga pasalubong ba kayo sa akin? Yung pinabili ko sa yung ref magnet, meron ba? Ay, di syempre. Alam kong koleksyon mo yun eh. Kaya bumili ako. Ayos! La 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 la. Hoy! Ay, naku. Pambira ka naman. Nakakagulat ka eh. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Ikaw Ano? ano tong nalaman ko? Na ano? Hindi mo rin tinanggap yung posisyon sa Singapore. Oo. Bakit? Naku naman, sayang yung opportunity. Ano ka ba, Maymay? Singapore yun. Mga foreigner ang i-handle ko. Tapos, ang mga kakausapin kong kliyente galing sa mga multinational companies. Kaya nga! Oh. Sayang! Napakalaking opportunity nun. Yeah. Aba, hindi lahat nabibigyan ng ganong chance. My God, time mo na ito para napatunayan mo sana kay Papa na magaling ka. Hindi ako magaling. Hindi ko kayang ganong trabaho. Ano? Hindi ako magaling. Hindi ako fit sa trabaho yun. Masaya na ako sa ganito. Kontento na ako na nakakapagtrabaho ko na maayos dito sa Pilipinas. Jiboy naman. Ano ka bang klaseng tao ka? Ano? For sure, hindi ka bibigyan ng ganong offer kung wala kang kakayahan. Tama na yan. Ang mabuti pa, kwentuhan mo na ako ng Hong Kong trip niyo ni Mama. Dali. Ewan? Ano? Babaliw ako sa'yo? Promoted ka na naman, May. Proud na proud talaga ako sa'yo. Salamat pa. Ah, di mas malaki ng obligasyon mo ngayon, anak. Oo nga po. Kaya kailangan ko mag-double effort. Ikaw, G-Boy. Po, Kailan ka mapopromote? Ilang taon ka na dyan sa trabaho mo? Kung ano ang posisyon mo nung nag-apply ka, ganun pa rin hanggang ngayon. ayoko po ma-promote pa. Ano? Okay na ako sa ganito. Bihira ka talagang tao ka. Oh. Nakukontento ka sa ganyang posisyon? Di wala ka nga yatang maipon dahil ang baba na sweldo mo. Dan, tama na. Nasapag tayo. Bobo kasi itong anak mo eh. Dan! Pa naman? Nakukontento sa ganyang klaseng trabaho? Hoy, hindi kita ginastosan sa pag-aaral mo noon para maging ganyan lang, ha? Dan, ano ba? Kumakain tayo. Sorry pa. Sorry kung hindi ko mamit ang standard nyo. Sorry. Ito ang tandaan mo, G-Boy. Wala akong anak na mahinang kagaya mo. May. Oh, gabi na. Ba't hindi ka pa natutulog? Pa, may gusto sana ako sabihin sa inyo. Ano yun? Tungkol kay G-Boy. Bakit? Alam niyo ba? Mapopromote na sana siya. Actually,
Sa Singapore sana siya ma-assign ng boss niya. Siya ang mag-handle ng office nila doon. Kaya lang hindi niya tinanggap ang offer. Tanga talaga. Pa, sana tigilan niyo na ipaggamit ng mga salitang tanga, bobo, at mahina para kay G-Boy. Totoo naman Mas magaling ka sa kanya. Magkambal kayo pero malayong malayo siya sa'yo. At sana rin po, wag niyo na kaming palaging ikinukumpara sa isa't isa. May. Magkaiba kami, pa. Magkaiba kami ni G-Boy. Pero pareho kaming may kakayahan. Hindi lang po ako ang magaling. Kung tutuusin, mas magaling sa akin si G-Boy. Kaya lang, ayaw niya nakakaagaw ng atensyon. Napakasimple niyang tao. At marahil nawalan na rin siya ng tiwala sa sarili niya. Kasi palagi ninyo sinasabing mahina siya. Pinaniwalaan niya yun, pa. Kaya kahit napipili siya sa mga mas malalaking project, hindi niya tinatanggap. Kasi ang akala niya, hindi niya talaga kaya. Pa, magkapatid kami ni G-Boy. Huwag niyo po sana kaming gawing magkakumpetensya. Mahal kong kakambal ko. At ayoko may isa sa amin na tinatratong iba. Pareho niyo po kaming anak. Sana pareho niyo kaming mahalin. G-Boy, once in a blue moon lang dumating ang opportunity ito. Ayoko. Okay na ako rito. Ayan ka lang naman ayan ka lang naman. Noong ulang beses kang sinubukang i-reassign ni boss sa Singapore, inayawan mo. Hindi ko kaya yun. Ngayon, ayaw mo na naman. Sayang, pre, sayang. Libreng 6-month training abroad. Abay, kapag nakapagtapos ka nito, maaari kang ma-promote pare sa mas mataas na posisyon. Tataas pa ang sweldo mo. May mga incentives pa. Pare, career advancement to. O, ayaw mo bang makaipong agad? Saka isa pa, sabi mo, di ba, pangarap mong makaikot sa buong mundo kasama ang kakambal mo. Naku pare, makakatulong ito ng malaki. Isa pa, mas magiging secured ang future mo rito, pare. Uy, ano ba? Sige na, tanggapin mo na ito. Oh, G-Boy, mauna na ako sa'yo, ha? May meeting kasi kami, kailangan maaga ako. O sige, ingat ka. Yung lunch pack mo, baka maiwan mo na naman. Ay, oo nga pala. Naku! Alam mo, the best ka talaga. Kayo loves na loves kita. Ano ba? Kinikis mo naman ako eh. Naka-reserve na ito para sa magiging girlfriend ko. As if. Kaya kunin mo na yung baon mo. At umalis ka na kasi malilate ka na. Yes, sir! J-Boy, Ay, pa? ito ay suot mo ngayon. Ano ito? Di ba nakikita ko ano yan? Long sleeves. Bagong bili ko yan. Brinansya na rin ng mama mo. Oh, Yan ang isusuot mo. At sabihin mo sa boss mo na tinatanggap mo ang offer niya. paano niyo hong nalaman? Kinausap ako ng pinsan mo si Bong. Sabi niya ayaw mo na naman daw tanggapin yung training abroad. Pa, baka... Anak, I'm sorry. Patawarin mo ko. Kung palagi kitang minamaliit at ikinukumpara kay Maymay. Pero gusto ko lang sanang mas mag-effort ka pa. Hindi ko alam na ibang idinudulot sa self-esteem mo ng mga sinasabi ko. I'm sorry, anak. Pa? Magaling ka dahil anak kita.
At deserve mo ang pagkakataong ito, kaya tanggapin mo na. Mula ng araw na yon, parang naging ibang taong anak ko. Ngayon, nasa ibang bansa siya matapos matuloy ang kanyang promotion. Kung may pinagsisisihan man ako, yun ay ang mga pagkakataong sana ay napalakas ko ang loob ng anak ko. Pero panay pagmamaliit ang ginagawa ko. Pero ngayon, napagtanto kong ang anumang sinasabi natin sa ating mga anak ay siyang tumatatak sa isip nila at maaari itong makabuti o kaya naman ay makasama sa kanila. Ngayon, alam ko na kung paano hindi mahahadlangan ang pangarap at kinabukasan ng aking mga anak. Ako po si Dan at ito ang aking buhay. Bilang mga magulang, tayo ang dapat na gumagabay at nagpapalakas ng loob sa ating mga anak. Dapat ding magsilbi tayong matatag na support system na pagkukunan nila ng tapang at lakas ng loob sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, June Martin Legaspi at Lionel Benamin sa papel na Dan. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, isa na namang kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ilalakad ni Danilo. Bata pa ako ay pangarap ko na maging pulis. Kaya naman ang ito'y aking maabot, ay ginawa ko ang lahat ng pag-iingat sa aking pangalan at kapangyarihan. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Sige. Huwag kikilos na masama. Maawa po kayo. Huwag niyo po ako sasaktan. Hindi po ako masamang tao. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Pero paiiralin ko ang batas, ha? Nahulihan ka namin ng shabu. Kaya dapat lang na makulong ka. At tiyak na maraming buhay na ang pininsala mo. Hindi ka na natakot sa batas, ha? Napakabata mo pa. Sama na lang trabaho ang pinasok mo. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako masamang tao. Ganon? Pangalawang beses ko lang po yung pagtutulak. Tigilan mo pagsasabi ng hindi ka masama. Eh, Kapag nagtuna ka, may kasalanan ka na. Hindi lang sa batas ng tao, kundi maging sa Diyos. Dahil ipinapahamak mo ang kapwa mo. nagawa ko lang po yun dahil gusto ko ba ipagamot ang nanay ko. May sakit po siya. Ano? May bukol po siya sa matres. At kailangan yung maopera agad. Gusto kong maipagamot sa Sarento kaya pinasok ko ang pagtutulak. Diyos ko, ang anak ko, nakakulong pala. Kaya pala hindi siya nakauwi kagabi. Alam niyo po ba ang trabaho ng anak niyo, Aling Isabel? Hindi po, Sarento. Ay kung nalaman ko yun, eh, hindi ako papayag. Ang alam ko ay namamasada siya ng tricycle para mabuhay kami. Mula nung ako'y magkasakit, siya nang mag-isang nagtrabaho upang mabuhay kami ng isa pa niyang kapatid.
Nasaan po asawa niyo? Patay na ho. Sargento Danilo, mabait ang anak ko. Maaring natukso lang siyang gumawa ng masama dahil sa kalagayan ko. Maawa na kayo, palayain niyo siya. Naku, hindi po pwede ang gusto niyo, Mrs. Nagkasala po ang anak ninyo. Kaya talagang makukulong po siya. Dapat po kasi naging matatag siya sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Sargento. Pero hayaan po ninyo. Tutulungan ko po kayo upang makapagpagamot ho. Ay, salamat po. Ilalapit ko kayo sa mga ahensya na tumutulong sa mga katulad nyo. Danilo, kumain na tayo. Paborito Ay. mo yung ginataang hipon, di ba? Wow, ang sarap pero mamayang konti na lang, Herlinda. Oo, bakit parang malungkot ka? Meron bang problema sa presinto? Wala naman. Naawa lang ako sa pamilya nung isang pipitsuging pusher na nahuli namin kahapon. Nahulog siya sa trabahong yun dahil sa kahirapan. Siya ang breadwinner ng pamilya at wala na siyang ama. May bukol pa sa matris ang nanay. Marapat din namang bigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. At maiba nga pala ako. Nasaan si Carol? Kanina pa ako rito pero hindi ko siya nakikita. Wala namang pasok sa university ngayon. Isinama siya ni Darren. May pupuntahan daw silang birthday party. Oy, baka naman napababayaan na ng ating anak ang kanyang pag-aaral, ha? Dahil sa pakikipagrelasyon sa Darren na yon. Hindi. Nag-aaral pa rin mabuti ang ating si Carol. Huwag kang magalala. Mabuti naman. Alam mo, kung ako lang ang masusunod, ayoko muna makipagnobyo siya. Kaya lang, dahil sa pakiusap mo, pumayag ako. Danilo, mahal niya si Darren. Ayoko naman magrebelde si Carol. Kaya, yun, pinayagan ko na. O siya, sige. Basta, kung may problema sa ating anak, ha? Huwag mong ililihim sa akin, ha? Para agad nating masolusyonan. Carol, mamaya ka na umuwi. Maaga pa naman eh. Mamaya na lang kita ihatid. Pero Darren, nag-aalala si Inay na mapansin na ni Itay ang madalas kang pag-uwi ng gabi. Ikaw naman kasi. Oh. Gabi-gabi lagi mo ko dinadala dito sa bahay no. Bakit? Masarap naman ang ginagawa natin. Pareho tayo nag-i-enjoy. Oh, tapos na naman tayo eh. Gatid mo na ako. Mamaya na nga. Meron pa tayong gagawin. Ano pa? Oh. Darren! Alam ko siya buna sa maliit na plastic na yan ha. Huwag mo sabihin. Sasamahan mo akong bumatak ngayon. Darren naman! Ayoko! Lahat naman ang gusto mo sinusunod ko, di ba? Ayoko naman yan. Bad trip ka naman eh. Kung talagang mahal mo ako, gagawin mo ang gusto ko. Carol, mag-usap nga tayo. Ano ba yun, Nay? Iniintay na ako sa labas si Darren. Sandali lang. Lumapit ka rito. Ano ba kasi yun? Mamaya na lang sana, Nay eh. Bakit lalo pang bumaba ang mga marka mo, ha? Kasi naman nahirapan ako sa ibang subject namin eh. Ang sabihin mo, bunga yan na pagsama-sama mo kay Darren. Laging gabi na kayo ko umuwi. Hindi ko lang sinasabi sa tatay mo ang ginagawa mo dahil baka kung ano ang gawin niya sa'yo. Di sabihin nyo. Buti nga yun eh. Para pahintuin niya na ako sa pag-aaral. Walang hiya ka. Aray ko. Bakit ba kayo nananampan? Sinabi ko lang naman na totoo. Ayoko na nga mag-aaral eh. Balang ka na ngayon sumagot sa akin, ha? Tama ang tatay mo. Hindi magandang impluensya sa'yo dahil na yon.
At ngayon, pinabayaan mo na pati pag-aaral mo. Ano na lang ang sasabihin ng tatay mo kapag nalaman ito? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Erlinda? Bakit? Nag-aalala kasi ako Oh. na baka mamaya saktan mo ang ating anak. Sinabihan na kita na anumang ang problema sa anak natin, huwag mong ililihim sa akin, hindi ba? Naglihim ka. Paano ngayon? Ha? Paano? Napakaraming back subjects na anak natin. Pasensya na, Danilo. Sorry. Oh. Dapat na nating ilayo si Carol sa lalaking yun bago pa may masamang mangyari sa kanya. Ibang ang anak natin sa dari na yun, Danilo. Oh. Paano kung hindi siya pumayag? Anong gagawin natin? Ayoko! Dito lang ako sa bahay, Tay. Ayoko sa probinsya. Hindi mo makakalimutan ang lalaking yun kung dito ka lang. Kaya iuwi ka namin sa lola mo. Doon ka muna mag-aaral. Tay naman eh. Para namang hindi kayo nagmahal. Oh, tama ka, anak. Nagmahal din ako. Pero hindi katulad mo. Dahil hindi ko pinabayaan ang aking pag-aaral. Tay naman. Hindi ko sinayang. Hindi ko binaliwala ang hirap ng mga magulang ko. Naging responsible ako, anak. Ikaw, anong ginawa mo? Kababae mong tao na impluwensyahan ka ng walang kwentang lalaking yun? Mahal ko siya. Maling pagmamahal! Makinig ka. Sa ayaw o sa gusto mo, iuwi ka namin sa probinsya, sa Makalawa. Tay. At habang narito ka pa, I'm sorry. Hindi ka makalalabas ng bahay. Kukunin ko rin ang cellphone mo para hindi kayo makapag-usap ng dara na yon. Danilo, may tumawag sa istasyon nyo. Pinapupunta ka raw doon ngayon. Bakit daw? Mayroon daw nahuli ang mga kasama mo na sinasabing kilala ka. Ikaw? Ikaw ang tulak na nahuli ng mga kasama ko? Darren? Opo, Sarge. At sinabi mo pa sa kanila na kilala kita? Paano? Ha? Para palayain kanila? Ganon? Ginagamit mo ko? Palayain mo na ako, Sarge. Hindi ko sasabihin sa kanila ang nalalaman ko tungkol sa baho mo. Yung baho kong sinasabi mo, ha? Ano? Bitiwan mo kung nasasaktan ako. Anong gusto mo sabihin? Anong gusto mo sabihin? Syota ako ang anak mo. Oh, At tulad ko, adik din siya. Adik yung kaisa-isa mong babaeng anak. walang hiya ka. Walang hiya ka. Bawiin mo, sinabi mo. Bawiin mo! Wala akong babawiin. Oh, Yun ang totoo, kahit tanungin mo pa siya. Bakit mo ginawa yun, Carol? Bakit ka gumaya sa lalaking yun? Nalaman mo na palang adik sa shabu. Sana nilayuan mo na noon pa. Sorry po, Inay. Itay. Nagdala po ako ng sobra kong pagmamahal sa kanya. Kaya kahit po sarili ko, naibigay ko na rin sa kanya. Hanggang sa maging addict na rin ako kagaya niya. iningatan ko ang aking pangalan. Mula lang ako'y maging pulis. Naging tapat ako sa aking tungkulin. Yung pala magkakaroon ako ng anak na adik sa droga. Napakasakit naman ang ginawa mo, anak. Napakasakit.
po, Itay. Tawad po. Paano ngayon ito, Danilo? Bagamat masakit, dapat pa rin natin gawin kung ano ang tama. Hindi na natin dadalhin sa probinsya si Carol. Sa halip, ipapasok natin siya sa rehab. Sikapin mong gumaling, anak. At magbagong buhay ka. Ihintayin ka namin. Opo, Itay. Susunod na po ako sa inyo. Linda, ang tagal mo namang magbihis. Baka naiinip na ang anak natin. Eto na ako, Danilo. Ay, nako. Ay, ang bilis talaga ng panahon, ano? Oo nga. Parang kailan lang nandali natin ng ating anak sa rehab. Tama ka. Ngayon, lalabas na siya. Oh, paano? Sa probinsya na ba natin ididiretso si Carol pagkatapos sa rehab? Yun ang gusto niya, Erlinda. Doon na raw muna siya mag-aaral. Alam mo, mabuti na lang mailigtas natin ang ating anak. Kaya ngayon, malaya na siya sa droga. Maging sa dare na yun. At salamat sa Diyos. Dahil tinulungan niya tayong gawin kung ano ang nararapat. Tapos na sa college at may maganda lang trabaho ang aming si Caron. Patuloy pa rin sa pagtatapat sa aking tungkulin sa bayan. Sa kabila ng mabigat na pagsubok na dumating sa aming pamilya. Sana naman po ay kinapulutan nyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Danilo, isang pulis. At ito ang aking buhay. Sana'y marami pang pulis ang maging tapat sa bayan upang ang kapayapaan ay lubos nating makamtan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benamin, Rosana Villegas, at June Martin Legaspi sa papel na Danilo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng nagsisi sa paninindigan sa kanyang pag-ibig. Siya ay si Bessie. Spoiled ako kay Daddy, kaya madalas pagtalunan nila yon ni Mami. Pero dahil si Daddy ang padre de pamilya, talo pa rin si Mami. At ginamit ko ang pagiging spoiled ko para makuha ko ang aking gusto. Daddy, ayaw niya po akong panagutan. Walang yan yun. Matapos kang galawin, ayaw kang panagutan. Pero suminahon ka. Ang puso mo. Paano ba kasing may nangyari sa inyo? Ganoong hindi mo naman boyfriend si John? Nagkainuman po kami, Mami. Ayun nga, may nangyari sa amin. Hindi mo dapat pinayagan yon, anak. Alam mo namang may iba siyang nobya. Huwag niya na ako sisihin. Nandito na to eh. Tulungan niya na lang akong panagutan niya. Pero anak, sa ginawa mo, masasaktan ang nobya niya. Silang dalawa. Dahil silang talaga nagmamahalan. Pag hindi niyo ako tinulungan, magpapakamatay
Bessie! Anak. Huwag mong gagawin yan. Mahal na mahal ko si John, Daddy, Mommy. At hindi ko matatanggap na mawala siya sa akin. Lalo na ngayon may nangyari na sa amin. John, tulog na tayo. Antok na ako eh. Matulog ka na. Hindi ko dalang higaan. Ito naman. Honeymoon natin ngayon. Alam mo, hindi ako masaya sa pagpapaksal sa'yo. Inuksan mo ako para mapikot. Pinilit lang ako ng daddy mo. Binantaan ang buhay ko. Kaya ako lang naman nagawa yun. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Sana tanggapin mo na ako bilang asawa mo. Pangako, gagawin ko lahat para maging maligaya ka. Huwag mo kong hawakan. Itong tandaan mo. Pagsisisihan mo na pinilit mo ko. Pagsisisihan mo. Chad, lasing ka na. Hmm? Tama na yan. Lagi ka na lang naglalasing eh. Hindi pa ako lasing, Arnel. Alam ko pa ang ginagawa ko. Hindi pa nawawala sa isip ko ang matinding sama ng loob ko ngayon. Sa bagay, hindi kita masisisi. Galit na galit sa yung nanay ni Eden. Kasi nga, iniwan mo yung anak nila. Ngayon, nagtangkang magpakamatay si Eden dahil dun. Siyang talaga mahal ko, Arnel. At pinagsisisihan ko na nagpatukso ko kay Bessie. Buti na lang, nakaligtas si Eden sa kamatayan. Kung nagkataon, lalo kang masasaktan. Ang hirap ng loob ko na nararanasan ngayon. Kaya, ipararanas ko rin kay Bessie. Isinusumpa ko yan. What? Isasangla mo sa akin itong mga alahas mo? Oh, Sheila. Pero bakit? Wala akong pera. Kasi hindi nagbibigay si John kahit na sumusweldo siya. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Pinahihirapan ka na niya ngayon. Ayoko namang humingi ng pera kay Daddy. Lalo lang siya magagalit kay John. Paano gagawin mo, Bes? Baka maubos yung alahas mo sa kasasangla niyan. Magtatrabaho ko uli sa company namin. Sasabihin ko kay Dad. Gagawin ko yun para lang malibang. Ay, huwag kang magagalit ha. Kaibigan mo ko. Kaya nagmamalasakit ako sa'yo. Hindi mo kasi dapat pinilit ang sarili mo kay John. Tuloy mo yun, ayan. Para kang kumuha ng bato na ipinukpok mo sa iyong sariling ulo. John? Ano to, ha? Ano to? Oh, nakita mo na pala eh. Isa ko pang cellphone yan. Walang hiya ka. Bakit nagtatago ka ng cellphone sa akin? Karapatan kong magkaroon ng isa pang cellphone. Akin na yan. Akin na. Alam ko na lahat. Dito kayo nag-uusap ng babae mo? Walang hiya ka talaga. Alam mo na pala eh. Ibigay mo na sa akin yan. Oh, yan. Walang hiya ka. Bakit mo itinapon ang cellphone ko? Walang niya ka. Aray ko. Wisit ka. Ikaw pa may ganang manampal. Ikaw ka to ng loko.
ideal wife sa'yo. Bakit sinasaktan mo pa rin ako? Una mo akong sinaktan, Bessie. Kami ni Eden. Kaya gumaganti lang ako. Trina, bakit ka malungkot? Naiisip ko lang ang anak natin. Matagal ko na kasi siyang hindi nakikita. Lagi ko siyang nakikita sa kumpanya. Siguro kaya hindi ka na dinadalaw dahil ayaw niya na sinesermonan mo siya. Pinangangaralan ko lang naman ang ating anak para mapabuti siya. Kinokontra mo siya. Kaya sa halip na maging masaya, naiinis ang anak mo. At akala mo ba, masaya ang buhay niya kay John? Trina, Nagkakamali ka. ano ka ba? Bakit mo nasabi yan? Anong nalalaman mo? Hello, Tito Petrus? Napatawag po kayo. May gusto lang akong alamin sa'yo, Sheila. Po? Ano po yun? Best friend ka ng anak ko. Kaya ikaw ang naisip kong tanungin. Tungkol sa tunay na kalagayan ni Bessie kay John, Tito, sabihin mo sa akin, sinasaktan ba ng lalaking yun ang anak ko? pasensya na po, Tito, pero wala naman pong sinasabing ganun sa akin si Bessie. Siguro mas mabuti po kung siya na lang ang tanungin nyo. John? Ano ibig sabihin nito? Bakit may mga maleta dito sa sala? Akin ang mga yan. Bakit nakalabas ang mga yan? Kahit pala matalino ka, may pagkatanga ka pa rin, no? John, Aalis na ako. Hindi ko na makakayang makasama ka. wag. Anong wag? Pwede. Huwag mo akong iiwan. Ano ba dapat kong gawin para matanggap mga asawa mo na ako? Wala. Dahil kahit ano pang gawin mo, at kahit magsumbong ka pa sa daddy mo, hindi kita magagawang mahalin. At hindi na magbabagong isip ko. Hihiwalayan na kita. Wag, John. Gusto mong subukan? Sige, magsumbong ka. Sabihin mo sa daddy mo na hiniwalayan kita para mapatunayan mo na handa na akong mamatay ngayon kaysa magsama pa sa'yo. John, huwag ka umalis. Huwag mo akong iwan. John! Daddy, Oh, bakit ka umiiyak, anak? Anong problema? si John. Iniwan niya na ako. Ano? Sabi niya hindi na raw niya makakaya makasama pa ako. Hindi pa rin niya ako matutuwang mahalin hanggang ngayon. Ang walang yan yun. Papatayin ko siya. Papatayin ko! Daddy, bakit po? Hindi ako makakaya. Daddy, ay! Oh, Daddy! Ay, tulong! Tulungan niyo ako! Nawala ng malay si Daddy! Tulong! Petrus, asawa ko. Bakit mo naman ako iniwan? Daddy, di kayo dapat wala. Paano na kami ngayon ni Mami? Nakikiramay po ako, Tita Trina, Bessie. Oh, Sheila, napakasakit. Alam naman ni Petrus ang sakit niya sa puso. Pero bakit hindi pa rin niya naingatan ang kanyang sarili? Talaga po sigurong hanggang dito na lang ang buhay ni Tito.
Sheila, kasalanan ko kaya namatay si Daddy. Kung hindi ko sinabi sa kanya na iiwalayan ako ni John, hindi siya magagalit. Hindi siya aatakin. Kasalanan ko ang lahat. Ako at ang kapusukan ko ang nagpahabag sa daddy ko. Mommy, I'm sorry. I'm sorry. Napakasakit para sa akin ang pagpanaw ni Daddy. Dahil alam ko, kasalanan ko kaya nangyari yun. Ngayon, kami na lamang ni Mami magkasama. Pinipilit kong kalimutan ang kabiguan at kalungkutan. Bago ako magtapos na sasabihin ko, gusto ko sanang tawagan ng pansin ng mga nakikinig, lalo ng mga kabataan. Huwag niyo sanang ipilit ang inyong kagustuhan. Huwag niyong ipahamak ang inyong mga magulang. Huwag kayong maging mapusok dahil hindi niyo alam ang dulo ng inyong kapalaran. Ako po si Bessie at itong aking buhay. Pait ang lasa ng pag-ibig na hinog sa pilit. Huwag sanang kalilimutan yan ng mga nagmamahal. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na naman pong nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya ay si Emmy. Apat kaming magkakapatid at ako ang panganay. Dahil mahirap lamang kami, gusto ko sanang maging doktora. Kaya lang, mahirap lamang kami, kaya kumuha na lang ako ng short course na maaari ko rin mapagkakitaan. Ito ay ang caregiving. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Ako po si Emmy, sir, ang caregiver na ni-refer ni Mrs. Rios. Ikaw? Opo. Ang bata mo. How young are you? 22 po, sir. Pero 3 years na po ako sa trabahong ito. Oh, I see. Marami ka na rin palang experience. Yes, sir. I guess mabait ka. Mahaba ang pasensya. Kasi hindi ka i-refer sa akin ni Mrs. Rios kung hindi ka ganun. Dapat naman po talaga maging mabait, matyaga, at mahaba ang pasensya ng isang caregiver dahil pasyente po ang inaalagaan namin. Sana nga magtagal ka sa amin. Lagi kasi kaming nagpapalit ng caregiver. May kasungitan kasi ang lola ko eh. Well, maybe it's because she is sick. At bukod doon, may problema din siya. Maaari ko na po ba siya makita? Lola Consuelo, oras na po ng pag-inom ninyo ng gamot. Gamot na naman. Ay, sawang-sawa na ako sa mga yan. Konting tiis po. Kailangan niyo po ito para gumaling po kayo. Iwan mo na lamang yan. Mami ako na iinumin pag nasa mood na ako. Lola, ang pag-inom po ng gamot, kailangan pong gawin. Nasa mood man tayo o wala. Ay, bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Caregiver lamang kita. At ako amo mo. Kaya dapat sumunod ka sa akin. Pasensya na po. Pero si Sir Dennis po ang kumuha sa akin para alagaan po kayo. Kaya kailangan po tuparin ko ang inaasahan niya sa akin. Ay, pag hindi mo ako iniwan, sasabihin ko kay Dennis na paalisin ka. Oh, wag naman po. Lola, tungkulin ko pong alagaan kayo. At
Sapagkat yun ang trabaho ko. At kung sa gagawin kong ito, aalisin po ako ni Sir, wala naman po akong magagawa. Basta ang importante, ginampanan ko po ng mabuti ang trabaho ko. Ay, katigas ng ulo mo. Parang hindi mo kailangan ng trabaho. Kailangan ko po, Lola. 4 po kami magkakapatid at ako po ang panganay. Tumutulong po ako sa mga magulang ko. Kaya gusto ko po sana pagbutihan ang trabaho ko para magtagal po ako sa inyo. Oh, Fred. Emmy, eto pang kanin. Salamat, Lorna. Ay, salamat po, Inay. Na-miss ko ang luto nyo. Kaya nga, yung paborito mong ulam ang niluto ko. Kumusta naman ang matandang inaalagaan mo, anak? Masungit pa rin ba? Hindi na po. Napaglubag ko din ang kalooban niya. Ay, salamat naman. Hindi na nga po ako nahihirapan magpainom ng gamot sa kanya. At dahil doon, mas malakas na po siya ngayon. At nakikipagkwentuhan na rin. Kaya lang, baka pag magaling na siya, mawalan ka na ng trabaho. Ihanap naman po ako ng agency ko. Ng ibang papasukan. Ang mahalaga, gumaling ang pasyenteng inaalagaan ko. Aba, ang lola ko, nakakapaglakad na rito sa garden. Palakas na ako, Apo. Ay, mahusay kasi yung caregiver ko. Mukha nga pong hiyang kayo sa kanya, Lola. Ano po, Lola? Gusto po ba ninyong manatili pa rito si Emmy? Kahit na magaling na kayo? Ay, oo naman, Dennis. Gusto kong mag-stay pa rin siya sa atin. Kailangan ko naman talaga ng alalay. Dahil matanda na lola mo. Wow, sa wakas. Nakita ko kayo uling tumawa. Ay, binago ako ni Emmy, iho. Mahinahon kasi siya. Mabait. At saka matyaga. Ay, hindi niya pinatulan ng sumpong ng lola mo. Akala ko hindi na naman kita dadatnan dito sa bahay ninyo, Emmy. Pasensya ka na, ha? Kasi minsan nababagong day off ko eh. Yun nga kaya ang dahilan, no? Talagang iniiwasan mo ko. Freddy, bakit ka naman ganyan magsalita? Nakita ko kanina nang ihatid ka ng mayaman mong amo. Bata pa pala siya at gwapo. Pero mas gwapo pa rin ako. Yabang naman ito. Oo. Inihatid nga ako ni Sir Dennis. Bilin kasi yun ni Lola Consuelo sa kanya para daw madali ako makauwi dito. Sana nga totoo ang sinasabi mo. Sana wala kayong relasyon ng apo ng alaga mo. Wala talaga kami relasyon. At saka bakit ba? Bakit ka pa nagkakaganyan? Hindi pa naman kita nobyo, ah. Mahal kita, Emmy. At hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Hindi! Sinabi yun ni Greggy sa anak natin? Oo, Fred. Kaya nga nainis lalo si Emmy sa kanya. Hindi maganda sinabi niya. Kung narinig ko yung baka hinarap ko sa pinagsalitaan. Yan din ang nasa isip ko. Anong gusto niyang sabihin doon sa kanyang sinabi? Dadaanin niya sa dahas ang ating anak? Yan ang huwag niyang gagawin, Lorna. Dahil pag may nangyaring masama sa anak natin, kahit ayokong maging kriminal, mapapatay ko siya. Lola Consuelo, kain na po kayo, ha? Susubuan ko na po kayo. Batang ito. Paano ka makakakain kung susubuan mo ko? Wag na, wag na. Kaya ko na namang kumain mag-isa. Sabayan mo na lang ako. Okay po. May tanong ako, ha. Ikaw ba, Emmy, may nobyo na? Ay, naku, wala pa po. Kasi po, gusto ko munang matupad yung pangarap ko bago ko isipin ang tungkol sa pag-ibig. Ano bang pangarap mo? Ang maging doktora po. Oh, bakit hindi yun ang kinuha mong kurso noon?
Hindi pa po namin kaya eh. Si Itay lang po kasi ang nagtatrabaho sa amin. Pero ngayon na kumikita na ako, natutulungan ko na po sila. Nakakapag-ipon na rin po ako kahit pakonti-konti. Eh, para saan? Para po sa pag-aaral ko. Plano ko pong bumalik sa school pag sapat na po ang ipon ko. Alam mo, hinahangaan ko ang determinasyon mo. Kung talagang gusto mong mag-aral, tutulungan kita. Mag-aaralin kita. Totoo po? Lola Consuelo? Oo, sabi. Ay, kakausapin ko si Dennis para alalayan ka. Maraming salamat po. Alam mo ba, Iya? Ibinalik mo ang sigla at kulay ng buhay ko. Kaya naman gusto kong tulungan ka. Ay, palayo-layo pa ito sa amin. Pero hindi bale. Kaya ko na itong lakarin. Kakaya naman kasi kung ihati na naman ako ni Sir Dennis sa bahay namin. Kamusta, Amy? Ay! Uy! Nakakagulat ka naman, Greggy. Bakit? Dahil lang iniisip mo yung mayamang apo ng alaga mo? Pwede ba? Tumigil ka na? Umalis ka na nga. Di ba sabi ko sa'yo, hindi ako papayag na mapunta ka sa iba? Anong ibig mo sabihin, Greggy? Sasama ka sa akin ngayon. Ay, bitiwan mo ako. Hindi ako sasama sa'yo. At kanino mo gusto sumama, ha? Sa apo ng amo mo? Wala kami relasyon ni Sir Dennis. Kinaulit ka bang sasabihin sa'yo yan? O pues, sumama ka sa akin. Hindi, ayoko. Ayoko, ha? Ayoko. Wala akong damdamin sa'yo. At lalo na hindi kita mamahalin dahil dyan sa ginagawa mong pamimilit sa akin. Ah, ganun ha? Tignan natin, halika. Hindi mo masabi ako ano. Wala kang magagawa dahil mas malakas ako kaysa sa'yo. Halika na. Bitiyo mo si Amy. Sir Dennis! Pupuntahan ko ang lalaking yun. Papatayin ko siya. Tayo, huminahon na po kayo. Huwag niyo nang gawin yun. Oo nga naman, Fred. Nailigtas naman si Emmy ni Sir Dennis. Pag hindi tinuruan ng leksyon ng lalaking yun, babalikan ka noon. Nag-file na po kami ng reklamo sa mga pulis, Itay. Kaya malamang hinahanap na siya ngayon. Makinig ka naman sana sa amin. Paano na ang pamilya natin kung mapatay mo si Greggy? Magpaalam ka sa amo mo, Emmy. Tay, Huwag ka munang pumasok hanggang hindi nahuhuli ang lalaking yun. Para na rin sa kaligtasan mo. Lola Consuelo? Oh, Emmy, kumusta ka na? Okay naman po. Kanina po nahuli na raw po si Greggy. Kaya plano ko pong pumasok na bukas. Kasi nga po naaalala ko po kayo lagi. Salamat naman. Ang totoo ha, abay namimiss na kita. Kaya nga nagpahatid ako rito kay Dennis. Ipakikilala ko po kayo sa parents ko, Lola. Emmy, anak, bakit hindi mo patuloyin yung bisita mo? Sino? Ha? Mama? Lorna? Anak? Lorna? Ang anak ko. Mama? Ay, si Lola Consuelo. Tunay ko pong Lola. Oo, anak. Matagal kaming hindi nagkita ng nanay mo dahil nga sa paulit-ulit kong tinanggihan ang paghingi niya ng tawad sa akin nang piliin niya si Fred at hindi ang nagugustuhan ko para sa kanya. Pero Lorna, anak, matagal ko nang binagsisihan ang pagkakamali ko. Mama. Maniwala ka. Hinahanap kita sa dati niyong tirahan, pero wala na kayo roon. Kalimutan na ho natin yun. Ang mahalaga, pinatawad niyo na ako. At tanggap niyo na si Fred. Lalo ko po kayong aalagaan, Lola Consuelo. Dahil tunay ko po pala kayong Lola.
Yun ang simula ng masaya namin pagsasama-sama. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Emmy, dating caregiver. At ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Leonel Benabin, Susan Robles, Alan Ortega, Angelo Alcantara, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Abby. Sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang inang sinikap na magkaroon ng isang payapa at masayang tahanan para sa kanyang mga anak sa kabila ng pagkakaroon ng isang sirang pamilya. Siya ay si Selma. Natuklasan ko ang tunay na kalagayan sa lipunan ng pagkakaroon ng isang sirang tahanan na magsimulang tumuntong sa kolehiyo ang aking mga anak. Hindi ko inaasahang makakarana sila ng diskriminasyon dahil lamang produkto sila ng isang broken home. Nay! Oh, anak, bakit? Ano yata umuwi? Kala ko ba may interview ka ngayon sa scholarship na in-applyan mo? Bakit ka umiiyak? Ay, naipasa ko naman po yung interview. Oh. Pero hindi po ako tinanggap sa scholarship na in-applyan ko. Ha? Pero bakit? Pagkatapos po kasi ng interview, tinanong po ako kung buo raw po ba ang pamilya natin. Sabi ko po, grade 1 pa lang po ako nang iwan tayo ni Itay. Diba sabi nyo, wag po ako magsisinungaling sa interview? Sinabi ko naman po ang totoo. Pero bakit gano'n ang nangyari, Nay? Oo naman. Hindi naman talaga dapat magsinungaling. Mas tama pa rin yung magsabi ng totoo. Naman, paano na yan? Anak. Yung scholarship lang po na yun ang pag-asa ko para makapag-aral ako ng college. Nay, ayoko mahinto sa pagpasok sa college. Ayoko po. Talagang hindi mo pa rin makakalimutan yung interview sa atin sa Dean's Office nung papasok pa lang tayo sa first year college, no, Matt? Yung una kasing pagkakataon na nagsinungaling ako sa buong buhay ko, Enzo. At hindi alam yun ni Inay. Alam mo na naman ang motto ni Inay. Kailangan palaging magsabi ng totoo. Pero minsan yata kailangan talagang magsinungaling, no? Kung sinabi ko kasing ulila na ako sa tatay, pero buhay pa nga si Itay, lalo lang magiging komplikado Yak, itatanong pa nila kung nasan si Itay. Bakit hindi namin kasama sa bahay at kung ano-ano pa. Di sinabi ko na lang, house husband si Itay at si Inay nga nagtatrabaho. Pero tingnan mo, naitawid ka sa kolehiyo ng pagsisinungaling na yun. Minsan kasi, hinahanapan na lang tayo ng intelektual na sagot sa mga nag-i-interview sa atin. Naaalis sila kapag higit sa sagot na gusto nilang marinig ang maibibigay natin. Ang mahirap lang, kapag nakakita nilang mahusay ka sumagot, hindi ka na nila titigilan ng mahihirap na tanong. Naawa na ako sa bunso ko nitong huli. Madalas,
Nagigising na lang ako sa kanyang pag-iyak. Masyado niyang dinibdib ang hindi pagkakatanggap sa kanya sa inaplayan niyang scholarship para sa kanyang pagkukulehiyo. Kung malakas-lakas nga lang itong pagtitinda ng karne, nakikipagsapalaran ko na siya ipasok sa private school eh. Eh, kasi naman bakit kasi may mga foundation na ganun yung patakaran? Oo nga eh. Di ba dapat nga mas tulungan pa nila yung mga estudyanteng determinado na makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng pagiging galing sa isang sirang tahanan? Kaya nga ako sumasama rin ang loob ko kapag may nababalitaan akong mga ama na inaabandona ang kanilang pamilya. Panalang tungkulin ang pagiging isang ama at ang pagiging isang mabuting halimbawa ang isa sa pinakamahusay na paraan na maipakikita nila sa kanilang mga anak para lumaking mabubuting tao ang mga ito at may takot sa Diyos. Matt! Oh, Enzo. Tingnan mo, may natanggap akong message mula kay Sandra sa messenger. Kinukumusta tayo pareho. Si Sandra na valedictorian natin nung high school. Aba, bakit bigla daw niya tayong naalala? Siya pala ang president ng student council ng kanilang university. Ngayon, may scholarship program sila para sa mga incoming freshmen. At may natitira pang isang slot. Oh. Ang gusto raw niya, mula sa alma mater natin kumuha ng isang scholar. Bilang pagtanaw na rin daw niya ng utang na loob sa school. Teka, tamang-tama. Naghahanap talaga ng college scholarship si Leia. Magandang balita yan para sa kapatid ko. Oo nga. Saka, sa school din natin graduate ng senior high si Leia. Kaya sakto siya sa slot na yun. Ito nga pala ang iba pang requirements. Patingin. Ipinasa na rin ni Sandra sa messenger, pati yung office ng student council. Binigay na rin niya. Tiyak na matutuwa si Leia sa ibabalita ko sa kanya. Mabubuhayan ng loob ang kapatid ko. Bakit naman kasi yung mga katulad ni Selma at ng mga anak niyang napagkakaitan ng oportunidad? Samantalang sila yung mas nangangailangan. Ay, nako, kung minsan talaga nakakapagtampo rin ang buhay dito sa mundo. Maganda ang pagpapalaki ni Selma sa mga anak niya. Kaya naniniwala akong palaging may magandang puwang na nakalaan para sa kanila rito sa mundo. Kaya huwag na huwag silang mawawala ng pag-asa. Ituloy lang nila ang mga nasimulan nilang kabutihan. Mabuting tao si Selma. Kaya yun din ang nakamulatan ng kanyang mga anak. Kung alam lang ng asawa ni Selma na higit pa sa ginto ang mga taong itinapon niya. Tamang-tama, kuya. May mga photocopy pa ako na itabi ng mga requirement ko. Ililipat ko na lang sa bagong envelope para maipasa ko sa office ng student council ni na Ate Sandra. Sige. May message ko siya sa messenger para i-abis ang pagpunta mo ron. Naku, maraming salamat sa inyo ni Kuya Enzo, kuya, ha? Kahit paano, nagkaroon ako ng pag-asa makapag-aaral nga ako sa college. Alam mo, depressed na talaga ako. Gusto ko naman sumuko, alam mo ba? Si Sandra pa rin ang susi ng lahat ng ito, Leia. Mabait din kasi nung kaklase pa namin yun ni Enzo. Noong pa magkakasama kami sa high school. Talagang matulog mo isa sa mga estudyanteng nangangailangan. Oo, tatandaan ko. Palagi rin siya sumisilip sa room namin noon. Kung meron kaming hindi naiintindihan sa mga subject, tinuturuan niya kami noon. Basta, mag-review ka pa rin, ha? May entrance exam yung scholarship na yan. Tiyak na may interview rin. Pero sumagot ka na lang kung anong nasa puso mo. Paano kung kailangan ko magsinungaling para lang maipasa yung interview, kuya? Siguro, pinakamainam pa rin magsabi ng totoo. Mas nagbubukas kasi ng mga opportunity ang pagiging matapat.
Basta't maniwala ka lang sa sarili mo, sa kakayahan mo. Oo, minsan, pwede tayong magtagumpay sa una nating pagsisinungaling. Pero hindi natin yung dapat makasanayan. Oh, anak! Bakit? Ano ba nangyari? Bakit iyak ka ng iyak? Naku, Nay, iyak po ng kaligayahan yan. Ha? Kasi nga, nakapasa siya sa interview sa ina-applyan niyang scholarship sa university ni Sandra. Kaya sa susunod na linggo, pwede na po siyang mag-enroll sa kursong gusto niya. Totoo ba yung sinasabi ng Kuya Matt mo, Leia? Opo, Nay. Dininig po ng Diyos sa mga dasal ko. Binigyan kasagutan po niya ang aking hiling na sana makapasa po ako sa interview na yun. Hindi ba sabi ko naman sa iyo, mahal tayo ng Diyos dahil sinasagot niya ang ating mga dalangin. Lalo na kapag nagdarasal tayo ng tunay ang ating mga layunin at taos sa ating mga puso. Opo, Nay. Kaya hindi rin po ako sumuko dahil alam ko, inilalapit tayo ng ating mga panalangin sa Kanya. Tama ka, Leia. Kahit nga kung minsan, hindi natin alam ang eksaktong sasabihin natin sa ating mga panalangin. Pero alam ng Diyos ang nadarama natin. Hindi talaga matapos-tapos yung pag-iyak mo dahil sa pagkakapasa ni Leia doon sa ina-applyan niyang scholarship, ano? Eh, papaano naman? Huling pag-asa na nga kasi namin mag-ina yun. Kaya hanggang ngayon, para pa rin akong nakatuntong sa ula sa napakagandang biyayang yun. Oo nga. Kaya kahit sa kabila ng maraming problemang pinagdadaanan niyong mag-iina sa buhay, huwag kang bibitiw sa pag-aasa sa iba. Pasasaan ba't magiging maayos din ang buhay niyo sa inaharap? Dahil habang may pag-asa, tiyak na laging may bagong pagkakataong magbibigay sorpresa sa inyong mag-anak. Laging may darating na isang bagong araw para sa inyo. Basta kami ni Luis, nandito lang kami palagi para sa inyong mag-iina sa inyo. Mananatili nyo kaming kaagapay. Lalo pa sa magaganda nyong layunin sa buhay. Alam niyo bang kasama kayong mag-asawa sa pinagpapasalamat ko sa itaas? Kaya naging sandigan ko sa mga sandali ng kagipitan. Biyaya kayo ng langit para sa aming mag-iina. Totoong maraming hamong kinakaharap sa lipunan ang isang sirang tahanan. Ngunit higit pa rin sa paghusga ng ilan, ang gabay pa rin ang nasa itaas, ang makapangyarihan. Lalo na sa katulad naming mag-iina na hindi natatapos sa mga pangarap. Patuloy na pinakikipaglaban ang aming mga pangarap. Sa ngayon, magtatapos na si Matt sa kanyang huling taon sa kursong architecture. Samantalang kasalukuyan naman nagsisikap si Leia sa pag-maintain sa kanyang scholarship sa kolehiyo sa kinuha niyang kursong komersyo. Marami pa magagandang pangarap ang aking mga anak. At bilang isang ina, lalagi lang ako nakasuporta sa kanila. Ako si Selma. At ito ang aking buhay. Ang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan. Subalit sa maraming hindi maunawa ang dahilan. Kung kaya hindi maiwasan ang pagkakawatak-watak ng mga miyembro nito. Gayunpaman, hindi pa rin madamot ang tagumpay mula sa isang sirang tahanan tulad ng isang buo at normal na pamilya. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi, at Susan Robles sa papel na Selma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar.
Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anshin Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.